Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang pumunta doon, Candice. Naiirita na si Salvatore sa kanyang kasintahan. Nanalo ang kanyang lola. Ikinakasal siya sa babaeng pinili nito. Buong pamilya nila ay nakasuporta sa desisyong iyon. At na-realize niyang mahalaga pala talaga sa kanya ang obligasyon niya sa pamilya. Isa pa, hindi na siya maaaring maghimagsik ngayon, hindi pagkatapos ng eskandalong ginawa ng ama niya 2 taon na ang nakalilipas. Kung hindi lang kapamilya ang kanyang ama, malamang na ipinakulong na ito ng kanyang lola. Nagnakaw siya ng pera ng kumpanya. Ginawa niya ito ng palihim sa mismong harap niya. Hindi niya inakala na may nakatagong layunin ito sa pagkakaroon uli nito ng interes sa kumpanya. Inakala niya na nabore lang ito sa retirement nito, kaya ninais na muling magtrabaho sa kumpanya. Napansin agad niya ang irregularity sa kumpanya, kaya kinausap niya ang kanyang ama. Sabi nito, aasikasuhin ko iyan. Huwag kang mag-alala, champ. Ilang dekada ko nang hinawakan ang kumpanyang to bago ka pumasok para mamuno. Naisip niyang may punto ito, kaya hinayaan niya. Ninakaw nito ang $2 milyong. Kung tutuusin ay maliit pa iyon sapagkat naagapan niya ito. May gambling problem pala ang kanyang ama at pinagtakpan ito ng kanyang ina. Galit na galit ang kanyang lola. Kaya nang sabihin nitong kailangan niyang pakasalan niya si Candice ay wala na siyang nagawa para tumutol. Kalahating Italyana rin siya, tulad niya. Ang kalamangan nito sa isang purong Italyana ay mayaman ang pamilya nito. Dahil may dugong Italyano rin si Candice at pumayag ang ama nito sa pagsasanib ng mga negosyo, naisip ng kanyang lola na pwede na ito. Panatilihin natin sa loob ng pamilya, ani ng kanyang lola, na ang tinutukoy ay ang kanilang mga ari-arian. Naisip niya, bakit nga ba hindi? Mapapaligaya naman nito ang kanyang lola. Bukod pa roon, wala na rin naman siyang interes sa pakikipagrelasyon sa iba. At ang dahilan nito ay iisang mukha, isang tao na nakilala niya 2 taon na ang nakalilipas. Si Irene. O iyon nga ba talaga ang tunay na pangalan nito? Nang ikwento niya sa kaibigan niya ang tungkol kay Irene, malamang daw na isang prostitute ang babae. Noong mga panahon na iyon, hindi pa siya batid na may mga prostitutes na dumadayo sa ibang bansa para magbenta ng katawan. Parang mahirap isipin na ganoon si Irene, pero ano pa ang maaaring dahilan kung bakit hindi na siya tinawagan nito gayong iniwan niya ang numero ng cellphone niya rito. Bukod doon, iniwanan din niya ito ng malaking halaga. Ang pera ay para sa kanya, para mapahaba niya ang pananatili sa hotel kung gugustuhin niya, baguhin ang petsa ng kanyang tiket, mamili at kung ano-ano pa. Ang lahat ng iyon ay nakasaad sa iniwan niyang note para dito. Nakalagay rin sa note na huwag muna itong umuwi sa Pilipinas dahil babalik din siya pagkalipas ng 1 linggo. Pero hindi ito tumawag sa kanya. Nagmadali siyang makabalik sa Hong Kong para dito. Pero wala na pala ito roon. Naisip niya, kung isang prostitute si Irene, bakit hindi ito nagbigay ng presyo sa kanya? Hindi iyon tipikal para sa isang prostitute. Hindi ba at kailangan munang magbayad ng customer bago ang serbisyo? Pero bakit ito nag-iisa sa Hong Kong? Bakit basta na lang nawala ito at hindi na tumawag? Naisip ba nitong sapat na ang iniwan niyang pera bilang bayad sa naging serbisyo nito sa kanya? O naliitan ito sa ibinayad niya kaya hindi na siya nito kinontak uli? Hindi na niya malalaman ang kasagutan sa tanong niya dahil wala na ito. Gusto sana niyang hanapin ito, ngunit paano siya magsisimula ng paghahanap ng ang tanging alam lang niya ay Irene ang pangalan nito. Ni hindi nga siya sigurado kung iyon ang tunay na pangalan nito. Taga Makati raw ito pero hindi rin siya sigurado kung totoo iyon. Hanggang ngayon ay naiisip pa rin niya ang sinabi sa kanya ng kaibigan niya patungkol kay Irene. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang haka-haka nito. Alam niyang kabaliwan na hanggang ngayon ay naiisip pa rin niya ang babae. Pero may mga gabing gusto pa rin niyang makasama siya. Sa loob ng 2 araw, sobrang napasaya siya nito. Yun na marahil ang pinakamahusay na 2 araw sa buong buhay niya. Napabuntong hininga siya. Sana hindi na lang siya umalis ng madaling araw na iyon pero bigla siyang kinailangan na umuwi sa Italia.
Galit ang lola niya noon nang magkausap sila. Nag-fax ito ng detalye sa hotel. Natuklasan nito ang irregularidad sa kumpanya. Sinabi niya ritong kakausapin niya ito pagbalik niya. Pero inatake ito sa puso bandang 3:00 ng umaga, oras ng Hong Kong. Kailangan siya roon at kailangan siya agad. Gusto sana niyang magpaalam kay Irene noon pero himbing na himbing ito. Tiyak na magtatanong ito. Wala na siyang panahon para doon. Sobra siyang nag-aalala sa lola niya. Noon lang ito nagkaganoon. Natakot siya para sa kanya. Kahit istrikto ito ay mahal na mahal niya ito. Sumailalim ito sa isang bypass surgery. Mabilis itong naoperahan. Pagkalipas nga ng 1 linggo ay nagbalik siya sa Hong Kong para kay Irene pero wala na nga ito. Nagbalik uli siya sa Italia. Gumagaling na ang kanyang lola. Mabilis ang recovery nito. Pagkatapos ng operasyon, mas malakas na ang puso niya. Sabi ng mga doktor, mukhang lalo ngang lumakas ito. Ngayon nga ay nakatakdang pakasalan niya si Candice. Pero pakiramdam niya ay may sekreto ito na ayaw nitong sabihin sa kanya. Biglang-bigla ay aalis ito at aasikasuhin ang iniwang ari-arian ng pumanaw na lola ng ex-boyfriend niya iyon. Ang weird talaga niyan. May hinala siyang may kinalaman iyon sa kung anumang sa tingin niya ay inililihim nito sa kanya. Ayaw sana niyang magduda rito, pero halata niya na noon pa ay nailang na ito sa kanya. Inaasahan na niyang mailang ito sa kanya dahil na-set up lang ito na tulad niya. Pero iba ang basa niya sa ikinikilos nito. Baka may tinatago siya. Pero mukhang wala sa personalidad nito ang katulad ng iniisip niya. Sa totoo lang ay mabait ito pero hindi pa rin niya ito ganoon kakilala. Nagiging paranoid na. Yata siya. Mula nang makilala niya si Irene, parati na siyang nagdududa sa iba. Grabe ang babae na iyan. Kailangan ko talagang asikasuhin ito ng personal, Sal. Sabi ko na sa'yo yan, tugon ni Candice na muling nakapagpabalik ng atensyon niya rito. Pero hindi mo pa rin nasasagot ang tanong ko. Bakit? Kahit wala siyang nararamdamang romantiko para sa kanya, hindi pa rin siya makapapayag bilang nobyo nito na pumunta siya sa lugar na iyon kasama ang ex-boyfriend nito. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya na tiyak niyang malalaman iyon? Mahal ko ng labis ang matanda. Naunawaan niya iyon pero ang hindi niya maunawaan ay bakit kailangan pang ang makasama nito ay ang ex-boyfriend nito. Isa pa, iba na ang buhay nito ngayon kahit pa naging mahalaga rito ang nagpamana rito ng ari-arian na iyon. Sasama ako sa'yo. Hindi mo kailangang sumama, sagot niya ng mabilis. Gusto ko. Pinakatitigan siya nito at sa huli ay parang napipilitan lang na tumango. Nagpaalam na siya. Kumuha siya ng isang pirasong papel at itinupi iyon. Napagtanto niyang muli siyang gumagawa ng origami, isang rosas na origami. Napabuntong hininga siya at itinabi ang gawa niya. Sigurado ka ba na okay lang na sumama ako sa'yo? Tanong ni Serena sa kanyang nobyo. Kahit sinabi na nitong walang kaso rito, kahit kasama siya nito sa Davao ay kailangan uli niyang marinig. Gusto niyang matantiya ang damdamin nito tungkol sa bagay na iyon. Kahit paano ay panatag na siya ngayon. Nasimulan na ang mga test sa kanyang ina. Marahil eksaktong pagbalik nila ni Miguel mula sa Davao ay maayos na ang kalagayan nito at maaari nang masimulan ang operasyon. Inihahanda na ito ng mga doktor. Malaki talaga ang pasasalamat niya sa mama ni Miguel. Sabi ko na sa'yo, gusto kong nandito ka sa akin. Mukha namang sinsero ang nobyo niya bagaman parang nabigla ito nang una niyang sabihin dito na sasama siya sa Davao. Ang sabi nito ay hindi lang daw nito inaasahan iyon. Sinabi na nito sa kanya na ang kasama nitong pinamanahan ng lola nito ng malaking mango orchard ay ang ex-girlfriend nito. Hindi nito gaanong idinetalye ang naging relasyon nito sa babae. Ang tanging sinabi nito ay tapos na raw ang relasyon ng mga ito at wala siyang dapat ikabahala. Hindi niya sinabi ritong may binanggit sa kanya ang mama nito. Ayaw niyang gawing komplikado ang sitwasyon. Lagi nang kalmado at matino si Miguel. Kung mayroon itong nakikitang problema ay alam niyang sasabihin nito sa kanya iyon. Marahil kaya hindi nito nabanggit agad sa kanya na dating nobya nito ang isa sa pinamanahan ng lola nito ay dahil sa palagay nito, hindi na iyon mahalaga pang malaman niya. Pumasok na ang kanilang sasakyan sa loob ng malaking lupain. Kahit saan siya lumingon ay mga malalaking puno at halaman ang kanyang nakikita. Mukhang mahilig sa mga puno at halaman ang pumanaw na lola ni Miguel. Nang makarating sila sa bahay ay sinalubong sila ng mga unipormadong kawaksi.
marami nang nakahandang pagkain. Ayon sa mayordoma, darating daw sa araw na iyon ang ex ni Miguel. Pinagmasdan niya si Miguel. Blanco ang mukha nito. Gusto rin niyang makita ang ex-girlfriend nito. Ibig niyang malaman kung anong klaseng babae ang naging nobya noon ng kanyang nobyo. Wala siyang ideya kung ano ang mga naging tipo ni Miguel noon. Wala rin siyang alam tungkol sa babae maliban sa ang pangalan nito ay Candice. Kumain na sila ng tanghalian, saka nagtuloy sa itaas kung saan nakahanda na ang kanilang mga silid. Magkatapat ang kanilang mga silid. May nakapinid na katabing pinto sa silid niya. Hindi niya alam kung ano ang mayroon sa kabila niyon, marahil ay isa pang silid. Sa kabilang panig ay naroon ang banyo. Hindi niya ito ibinabahagi sa kahit sino. Weird ang istruktura ng bahay. Nagpahinga muna siya bago tinawagan ang kanyang ina. Mukhang nabigyan ng pag-asa ito mula nang sabihin niyang nakakita na siya ng donor. Nagtanong ito ng nagtanong at nagduda pa sa kanya dahil mawawala siya ng 2 buwan. Nagduda pa ito na baka siya ang magdodonate. Ipinaliwanag niya rito na hindi siya maaaring mag-donate at pagkatapos ay iimbak ang kidney sa loob ng 2 buwan bago i-transplant sa kanya. Sa huli ay naniwala na rin ito sa kanya. Tuwang-tuwa siya dahil muli niyang nakitaan ng pag-asa ang kanyang mama. Matagal na niyang inaasam na muli itong magkaroon ng drive na mabuhay. Kapag natapos na ang operasyon dito, sana ay maging mas mabilis ang paggaling nito sa tulong ng positibong pananaw nito. Hapon na nang katukin siya ni Miguel. Ang sabi nito ay nakahanda na ang merienda. Bumaba na nga siya. Nasa hapag sila nang dumating ang dating nobya nito. Gusto niyang mapatulala sa kagandahan ng babae. Morena ito, napakaitim ng alon-along buhok. Napakakinis ng kutis nito. Maganda ang maliit na mukha nito. Mukhang napakasopistikada nito. Hello, bati nito kay Miguel. Agad niyang naisip na may problema. Hindi dapat ganoon ang tingin ng isang babae sa dati niyang nobyo. May nararamdaman pa sila para sa isa't isa. Nahalata niya iyon kaagad. Nananatiling blanko ang mukha ni Miguel bagaman tumango siya kay Candice. Candice, ito si Serena, ang nobya ko. Serena, ito si Candice. O, halatang nabigla ang babae. Inilahad nito sa kanya ang kamay nito. Hello. Hi, tumango siya rito, bahagyang umiti. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Susunduin ko lang si Salvatore. Nasa cots pa siya. Lumabas ito ng bahay. Muli ay tiningnan niya si Miguel, inobserbahan. Nananatiling blanko pa rin ang mukha niya. Hindi iyon ang karaniwan sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Bakit naman hindi? Sagot niya, sobrang defensive. Naisip niyang mukhang tama ang ginawa niyang pagsama rito. Kailangan pala talaga niya itong bantayan. Kailangan niyang gwardiyahan ang kanyang pag-asa, ang pag-asa nilang mag-ina. Kung mawawala ito, paano na? Oo, at may inaasahan na siya mula sa ina nito, pero iba pa rin kung sakaling. Sana hindi mangyari ay maiba ang ihip ng hangin. Nang makita niyang bumalik na si Candice ay nilingon niya ito. May kasama na itong lalaking kasalukuyang ibinababa ang bagahe ng mga ito sa sahig. Tila kumislot ang puso niya. Pamilyar sa kanya ang lalaki. At nang tumuwid na ito ng tayo ay pinanindigan siya ng balahibo. Dito lang pala sa Davao, sa lahat ng lugar, muli niyang makikita ang lalaking 2 taon na niyang lihim na hinahanap-hanap. Si Sal iyon. Nang ipakilala si Serena ni Candice kay Salvatore, ay umakto siyang hindi niya kilala ang lalaki at noon lang niya ito nakita sa tanang buhay niya. Hindi lang niya alam kung nakumbinsi niya ang mga kaharap niya sa kanyang pag-arte dahil kahit ano ang gawin niya, hindi niya magawang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Mahirap gawin lalo na at apektado siya ng husto ni Salvatore. Kaya pala iyon ang tunay niyang pangalan. Sal for Salvatore. At nobyo ito ni Candice. Ito ang nagbigay ng singsing na suot ng babae na mayroong ubod ng laking bato sa gitna, halos katulad ng singsing na ibinigay sa kanya ni Miguel. Ang pagkakataon nga naman. Gaano na kaya katagal na magnobyo ang mga ito? Gusto niyang malaman kung noong nagkita sila sa Hong Kong ay nobya na nito si Candice. Pero para saan pa? Hindi na niya mababago ang mga nangyari. Nakatingin ito sa kanya. Base sa pagkakatingin sa kanya nito, alam niyang nakilala siya nito. Ano kaya ang tumatakbo sa isip nito ng mga sandaling iyon? Nahihiya man lang ba ito sa kanya dahil basta na lang siya iniwan nito? Magpapaliwanag kaya ito sa kanya?
O pareho silang magpapanggap na hindi nila kilala ang isa't isa? Hindi ito nagbigay ng reaksyon sa ginawa niya, sa halip ay nakiayon pa sa kanyang palabas. Sali ka na sa amin, yaya ni Miguel sa mga ito. Dumulog na ang dalawa sa hapag. Katapat niya si Sal, katapat naman ni Miguel si Candice. Sana ay nagpalit na lang ng upuan sina Sal at Candice. Parang hindi niya makayang tumingin kay Sal ng matagal. Kakatuwang isipin iyon dahil ito ang may kasalanan sa kanya pero siya ang hindi makatingin dito. Nagigilty siya kay Miguel. Kaharap niya ang lalaking nakaangkin sa kanya pero umaakto siya ngayon lang sila nagkakilala. Pero hindi pa siya nababaliw para sabihin kay Miguel ang tungkol doon. Kung sakali man, paano niya sisimulang ipagtapat kay Miguel ang tungkol doon? Alam mo, Miguel, 2 taon na ang nakalipas, pumunta ako sa Hong Kong. Nalungkot ako noon kaya nakilala ko ang isang tao. Sumama ako sa kanya sa hotel niya. Masaya kami noon. Magkasama kami ng 2 araw. Pero iniwan niya ako ng mag-isa sa hotel. Alam mo ba kung sino iyang lalaki? Nasa tapat ko siya ngayon. Siya ang nobyo ng ex-girlfriend mo. Ngayon, higit kailanman, siya nahihiya sa nagawa niya noon. Bakit ba nagpakita pa si Sal sa kanya? At bakit nakatingin pa ito sa kanya? Pangatawanan na lang sana nila ang pagpapanggap na hindi nila kilala ang isa't isa. Kailan ang malaking araw? Tanong niya kay Miguel. Ngayong taon sa Disyembre. Nabigla siya. Wala pa silang napag-uusapan tungkol sa petsa ng kasal bagaman nang minsan silang mag-usap nito, sinabi niya na gusto niyang maging ikakasal sa Disyembre. Naisip kasi niya na sa mga panahong iyon ay magaling na siguro ang mama niya. Gusto niyang makitang sumasayaw uli ito, nakakagalaw at malakas ang pangangatawan. Gayunman ay itinago niya ang kanyang pagkabigla sa sinabi ni Miguel. Kayo dalawa, kailan? Balik tanong ni Miguel. Sa Nobyembre kami, sagot ni Candice. Biglang parang kay hirap lunukin ang kinakain niyang tinapay. Alam kaya ni Candice na minsan sa buhay ni Sal ay may nakilala itong turista sa Hong Kong. Pero kung siya ang lalaki ay hindi na niya ipapaalam sa kanyang nobya ang mga ganoong klaseng relasyon na walang halaga sa kanya. Base sa naging aktuasyon ni Sal noon, kasama ang nangyari sa kanila sa Hong Kong sa mga matatawag nitong kaswal na relasyon. Masakit mang tanggapin pero iyon ang totoo. Grabe ka sa pag-iwan sa akin ng walang maayos na paalam. Utang mo yan sa akin, Sal. Hindi na iwasang himutok niya sa isip. Pero wala nang silbi na magsinter pa siya. Bigla ay parang ibig na niyang umuwi. Pero kung sakali ay ano ang idadahilan niya sa mama ni Miguel? Isa pa, gusto niyang tuklasin ang misteryo ni Sal, kung ano talaga ang nangyari noon, kung bakit basta na lang siya iniwan ito. Alam niyang walang kwenta iyan, at tinanggap na niyang wala namang tunay na misteryo, pero gusto pa rin niyang malaman. Iyon nga lang, hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng lakas ng loob na alamin mula kay Sal ang tungkol doon. Parang kilala kita, Serena. Serena, di ba? Biglang tanong ni Sal sa kanya. Makahulugan ang pagkakatingin nito sa kanya. Tumango siya. Serena ang tawag sa kanya ni Miguel. Kailanman ay hindi siya tinawag nito sa palayaw niya. Higit daw kasing maganda ang Serena kaysa sa palayaw niya na Irain. Uminom siya ng tubig. Parang biglang nanuyo ang lalamunan niya. Nanunukso ba ito? Parang nag-meet na tayo dati. Siguro sa Hong Kong. Nagkandasamid-samid siya. Inabutan agad siya ng panyo ni Miguel. Grabe ka, Sal. Sa lahat ng lugar, bakit sa Hong Kong mo ako inisip? At hindi yata ako yon. 3 araw lang ako dun noon. Kasama ko ang kaibigan ko. Pagsisinungaling niya. Hindi niya gustong may mapansin si Miguel na maaaring maging dahilan para mag-usisa ito. Hindi rin niya nanaising magduda man lang si Miguel at mapahiya ito kay Sal. Ano ang karapatan ni Sal na dalhin pa ang usapan doon? Nananadya ba ito? Hindi siya naniniwala na inosente ang tanong nitong iyon. Bakit kailangan ngayon pa nito ungkatin ang tungkol doon gayong dapat ay noon pa nito ginawa? At sa harap pa ng mapapangasawa nila? Nawawala ba siya sa sarili? Ah, ganun ba? Taga-saan ka naman pala? Sa susunod na kabanata, matutuklasan ang mga lihim na itinatago ni Sal at ang tunay na dahilan ng kanyang biglaang pagbalik. Haharapin ni Serena at Miguel ang mga pagsubok na maghahatid sa kanila sa matinding alon ng pagdududa at pagtitiwala. Kaya abangan natin